Good morning mga kabeta ni Pio! So ngayon, maglilinis sana ako ng aquarium namin dahil nga before pa ma-hatch yung mga eggs. So kailangang malinis na yung mga dumi. Kaso nagulat ako mga be. Eto na nga. Ayan na. Nagsiglanguyan na po sila. Hundreds of betta fry, nandyan na siya sa baba. Ayan, yung maliliit na akala mo ay buhangin. So, ganyan pala. Yan po ay day 3 simula nung mawalay sila sa kanilang mama betta. So, si Papa Betta, ganyan ang ginagawa niya. So, kapag nakikita niya na hirap na mag-swim or hirap pa mag-swim ang kanyang mga baby, so si Papa Betta, male, ay siya yung tumutulong. So, bali, kinukuha niya yung mga babies niya and then, inaangat niya papunta sa mga bula. So, 'di ba akalain nyo yun na napakahirap pala magiging ama ng So isang nice. mga isda dahil sila mismo yung mga male yung nag-aalaga. So, ramdam din nila tayo mga mami, ano. So, ayan, kinukuha niya yung mga hindi pa marurunong lumangoy and then, yun, iaangat niya yun doon sa mga bula. So, kasi kung hindi niya gagawin yun, mahihirapan or mamamatay or mabubugok yung mga alaga niya. So, bali, eto, pang second breed ko na pala to. Kasi yung first breed ko, although successful naman siya, ang ginawa ko ay sobrang excited, laging tingin, tsaka sobrang dilim kasi nung time na yun. Kasi nasobrahan yata yung mahogany leaves ko. So, sobrang dilim, hindi ko makita. So, kahit yung may mga nakapasok pang kitikiti doon, syempre, pag mayroong kitikiting nakapasok, diyan sa loob ng aquarium, sila mismo ang uubos sa mga baby na beta mo. So, dapat talaga Nice. naka-cover yan para hindi sila makain. So, kapag naman nag-pre-swimming na yung mga betta fish na ito, saka mo na kukunin yung father nila. Kasi tendency din yan, siya din ang kakain sa mga baby niya. So eto, yun nga, bali pang second breed ko na to at siguro nasa 10 peraso na lang yung natira sa first breed ko dahil nga, yun, nilipat ko agad be, bawal pala sila mabaldog. So sa kaka-excite ko, sinaction ko pa yung mga dumi, ayun, nasasama pala sila sa loob, oo. Nung nakasama na sila sa loob, ayun, syempre nahilo-helo na sila doon, ayun, namatay. In-acclimate ko pa sila, which is tama naman na mag-acclimate sa water. Kaso hindi nila nakaya dahil nga nahilo-hilo na nga sila that time, 'di ba? So, ayun, bale ang ating Papa Beta ay hirap na talaga. So ngayon, dito lang maipapakita ng mga male fish na hirap sila sa pagiging ama nila. Oo. Kasi sila yung mag-aalaga ng almost hundreds of eggs. So, bali 80% na ito na hatch ng mga egg nila. So, di ba ang galing? Nung time na yon, nasa first breed ko, siguro nasa 300, di ba sayang? Tapos 10 lang yung natira, be. Oo, 10 lang. Nakakasad, pero at least learn from your mistake, oo. Kaya yan ngayon, hindi ko na uulitin yan. So, talaga, nung nag-breed ako, mababa lang yung tubig, nasa 3 inch, and then, syempre, bubusugin muna natin dapat yung male tsaka beta na girl, di ba? Para pag nagbembangan sila, di busog-lusog, tsaka magbibigay sila ng maraming eggs. So, ayan. Maghihintay na lang tayo kung ano ang magiging kulay ng kanilang magiging anak. So, bali yung kapares pala nito ng male beta natin is same lang din. Crown tail beta fish. So, di ba? Talagang pagod na pagod ang ating male. Go, go, go! Papa Beta. So, bali, support nyo po ang aming page na ito. So, pinangalan ko ito sa aking anak na makulit na si Pio. Kaya, Beta ni Pio kasi siya
Siya lang naman ang batang tuwing gising laging nasa isdaan. Wala nang ginawa kung hindi maglaro doon. So yun lamang po. Please follow, like, and share.